Lahat tayo dumaan na sa mga moment na hindi natin alam kung tama o mali ang desisyon, pero sige lang, laban pa rin. Tonight's story ay isang journey ng pagmamahal, pagkatalo, at mga tanong na mahirap sagutin. Ako si John, isang 21 anyos na lalaki na hindi pa matutong magbago. Kung tatanungin niyo kung anong ginagawa ko sa buhay ko, madali ko lang sasabihin, naglalaro. Hindi ako tulad ng ibang mga tao na may pangarap o plano sa buhay. Ang tanging plano ko lang ay kung paano ko aayusin ang buhay ko nang hindi ako nagsisikap. Siguro kaya ako naabot sa ganito, yung walang direksyon, dahil sa sugal. Nandyan na yun eh. Isang laro lang, tapos may panalo, may pagkatalo. Laging abot lang ang pusta ko, kaya't kahit papaano, may mga pagkakataon na pakiramdam ko, may silbi ako sa buhay. Pero syempre, ang mga katulad ko, laging may kakulangan. Hindi ko maintindihan kung bakit kahit ilang ulit akong natalo, babalik pa rin ako. Laging may pangarap sa likod ng bawat laro, kung kailan kaya ako magiging milyonaryo, kung kailan kaya ako makakalabas sa impyernong ito ng buhay ko, hanggang isang araw naisip ko bakit hindi ko subukan mangakit ng mga matandang babae. Oh, medyo weird, di ba? Pero ano pa ba ang magagawa ko? Hindi ko naman kayang magsimula ng negosyo at hindi ko kayang maging modelo ng isang corporate slave na 9 to 5. Kung matanda naman, parang mas madali. Gusto nila ng bata at gusto ko ng pera. Fair trade, kumbaga. So, dito ko naisip si Ninang Angelica. Siya yung ninang ko. Yung ninang na hindi ko masyadong kilala noon. Pero ang alam ko medyo may kaya siya. May trabaho sa Amerika. Nagbalik lang sa Laguna para magbakasyon. Siya yung tipong may sariling bahay at sigurado akong may sariling pera. Kaya't nagdesisyon ako. Kailangan kong makipagkaibigan kay Ninang. Pero hindi yung basta-basta, ha? May plano ako. Hindi ako agad lumapit. Pinili kong unti-unting magpakita, magpa-cute, magpasikat. Pumunta ako sa bahay nila minsan, nagdala ng problema para magmukhang kailangan ako. At tawa lang kami ng tawa. Gusto ko siyang pakiligin, magmukhang ako yung bata na kailangan ng guidance. Pero deep inside, alam kong may isa akong layunin, pera. Alam mo, may mga araw na parang tanga lang ako, parang ang layo ko sa gusto ko. Pero hindi ko kayang tumigil. Para sa mga katulad ko, may mga pagkakataon na kahit malabo, may hope pa rin. At si Ninang, para sa akin, parang gold mine. Minsan, kapag nakakasama ko siya, nahulog ako sa kalungkutan niya. Alam ko na hindi siya masyadong masaya sa buhay niya. Wala nang ganong mga sparks sa buhay niya. Malamang, kaya't nandyan siya sa Laguna para maghanap ng bagong simula. Pero sa mga gabing nakakapag-usap kami, medyo napapansin ko na siya na mismo yung medyo humihigop sa atensyon ko. Bilog na naman ang gabi. Madilim, tahimik, pero ang init ng hangin. Isang gabi nag-inuman kami. Pinilit kong patawanin siya, tapos bigla ko na lang sinabi, Ninang, you're still beautiful, ha? Napangiti siya tapos tawa lang kami. Kumain kami ng hapunan, nagkwentuhan. Hindi ko akalain, isang gabi lang, ang dami ng mangyayari. Parang ang bilis ng lahat, hindi ko na alam kung ang mga ginagawa ko ay dahil gusto ko lang siya makuha, o dahil gusto ko na talagang magbago. Pero sigurado ako sa isang bagay. Ang mga susunod na gabi, magiging mas masaya. Ang tanong na lang, anong mangyayari pag alam na ni Ninang na may iba akong gabi na nang magdesisyon kaming umalis ni Ninang Angelica sa bahay niya? Hindi ko na kayang pigilan ang init ng katawan ko. Ramdam na ramdam ko ang kuryente sa bawat titig niya at alam kong hindi lang ako ang may nararamdaman. Kailangan ko na siyang makuha. Kailangan ko siyang paligayahin. Nung lumabas kami, hindi ko na inisip ang mga kasunod na mangyayari. Habang papunta kami sa kotse, hindi ko rin matanggal ang ngiti sa mukha ko. Parang may kakaibang init sa paligid at alam kong ang mga susunod na minuto ay magbabago ng lahat. Binuksan ko ang pinto ng kotse at pinasok siya. Okay ka lang, Ninang? Tanong ko at kitang-kita ko ang kutob sa mga mata niya. Pero hindi siya sumagot agad. Tanging ang mga mata lang niya ang nagsasabi na may kabuntot na tanong sa kanyang isip. Habang binabaybay namin ang kalsada,
Nagkwentuhan kami ng kung ano-ano. Nagpakita ako ng pagpapalakas ng loob. Kahit nasa loob, gusto ko na siyang kagatin, hawakan, angkinin. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang bawat titig niya ay parang pinipiga ang puso ko. Para bang may lihim na nag-uugnay sa amin at hindi ko na kayang pigilan. Nakarating kami sa isang Sogo Hotel sa tabi ng kalsada. Hindi ko inisip kung anong klase ng lugar ito, basta't ang alam ko lang, dito ko makakamta ng lahat ng gusto ko. Hindi lang ang pera, kundi ang katawan at puso ni Ninang. Pagpasok namin sa kwarto, ang ilaw ay medyo malabo, ang mga kurtina ay makapal, kaya't hindi kami makikita mula sa labas. Agad kong isara ang pinto at sa bawat hakbang ko papalapit kay Ninang, naramdaman ko ang tensyon na bumabalot sa amin. Hindi ko kayang labanan pa ang init na nararamdaman ko. Naglakad ako patungo sa kanya at nang mga ilang pulgada na lang ang layo ko tumigil siya at tiningnan ako ng may konting pangalawa pang pag-aalangan. John, ang mahina niyang sabi, "Are you sure about this?" Dahil sa tanong niya, sumagot ako ng, "Ninang, alam ko kung anong nararamdaman mo." Hinalikan ko siya sa pisngi. At alam ko na gusto mo rin ito. Walang salitang lumabas mula kay Ninang. Ngunit sa mga mata niya, nagningning ang mga damdaming ayaw niyang aminin. Ang mga palad ko ay dumampi sa kanyang balikat at unti-unti ko siyang nilapit. Walang salitang lumabas, ngunit ang gabing iyon ay nagsimula ng magbago. Ang init ng katawan namin ay nag-umpisa ng maghalo. Hinaplos ko ang buhok niya at ang mga kamay ko ay nagsimula ng gumalaw sa katawan niya. Sa bawat haplos ko, naramdaman ko kung gaano siya kalambot at kung paano siya tumutugon sa bawat galaw ko. Naramdaman ko ang takot at pagnanasa na magkasama sa kanyang katawan at hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko. Bumangon siya at tinulungan akong maghubad. Matapos ang ilang sandali, pareho na kaming hubad sa kama. Ang katawan ko ay parang apoy na naglalagablab habang tinitignan ko siya. At naramdaman ko kung paano siya nag-init at nag-spark sa bawat galak ng bawat galaw ko. John, napapaungol siya habang pinapaligayahan ko siya sa bawat hagod ng kamay ko. Sa bawat titig ko, naramdaman ko na siya rin ay nawawala na sa sarili. Gusto ko siyang makita sa ganitong estado. Ganito siya, ang ninang ko, umuungol sa sarap sa bawat galaw at bawat haplos. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Parang siya na lang ang mundo ko. Pumuwesto ako sa ibabaw niya at habang ang mga katawan namin ay nag-uugnay, umaungol siya, halos hindi mapigilan ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. "Ah, John, ang sarap." Doon ko na na-realize, hindi lang ang katawan ko ang kinakailangan niya, kundi pati na rin ang atensyon, ang pagmamahal na tinatago niya. May halong kaligayahan at guilt sa kanyang mga mata. Pero sa kabila ng lahat ng yon, siya pa rin ang unang nagsabi sa akin, "I need this, John." Habang umuungol siya, ramdam na ramdam ko ang bawat pagkabigla at kaligayahan na umaabot mula sa katawan namin. Tuloy-tuloy ang galak sa bawat minuto. At sa kabila ng lahat ng to, hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin pagkatapos. John, patuloy niyang ungol. Ang sarap, ang gabi ng kaligayahan na inaasam ko at sa kabila ng lahat, umaungol siya sa sarap, nagiging bahagi ako ng kanyang kaligayahan at siya ay nagiging bahagi ng aking pagkatalo. Pagkatapos ng gabing iyon parang hindi na ako makabangon. Parang may isang malaking pagkatalo na naganap at hindi ko alam kung paano ko haharapin si Ninang Angelica. Hindi ko alam kung anong nangyari sa amin, kung ito ba'y isang pagkakamali o isang pagkakataon na hindi ko na dapat palampasin. Pero sa puso ko, may kakaibang sakit na nagmumula sa akin. Nasa hotel pa kami nang magising ako. Tumabi siya sa akin, natutulog na parang walang nangyari. Kung susuriin mo siya, ang sarap tignan ng mukha niyang walang alam. Pero alam kong may ibang storya na nagtatago sa mga mata niya. Ang gulo ng utak ko, bulong ko sa sarili ko. Bumangon ako mula sa kama at pumunta sa banyo. Hinugasan ko ang mukha ko at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Parang ang bigat ng lahat, parang may kulang. Kahit magaan ang katawan ko, may mabigat na pakiramdam na dumapo sa puso ko.
Paglabas ko ng banyo, nakita ko siyang gising na. Nakatayo sa tabi ng kama, nakayakap sa sarili niyang katawan. Kitang-kita ko ang gulat sa mata niya at sa mga galaw niya para bang may pagkakabado. "John," tanong niya, "tama ba yung nangyari kagabi?" Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Ang mga mata ko puno ng pangako, puno ng galit at puno ng takot. "Hindi ko alam, Ninang," sagot ko at nagtakip ako ng labi. Hindi ko alam kung anong nangyari. Naramdaman ko na lang ang bigla niyang paglapit sa akin. Hinawakan niya ang braso ko at sinubukan niyang magtapat. Baka hindi ito ang tama. Ang gulo ko, John. Ang sakit ng mga nangyari. Pero at the same time, hindi ko kayang tanggalin sa utak ko ang gabing iyon. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang mga mata niyang naguguluhan, puno ng pagsisisi, ngunit may halong pananabik. Hindi ko kayang sagutin siya agad. Alam ko na nagkaroon kami ng koneksyon, pero paano ko siya matutulungan kung ako mismo? Hindi ko alam kung anong nangyari. Naglakad ako palapit sa kanya at niyakap ko siya. Walang salitang lumabas. Ang mga kamay ko ay dahan-dahang humaplos sa kanyang likod. Ang kanyang katawan, ang init ng kanyang balat, ang amoy ng buhok niya, lahat ng iyon ay parang isang pangarap na hindi ko kayang wakasan. "John, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa atin pagkatapos nito," sabi niya, habang ang tinig niya ay may halong lungkot. Pero iniisip ko na lang na kailangan ko to. Hawak niya ang mukha ko at itinutok ang kanyang mata sa mata ko. "Nandyan ka ba?" tanong niya, parang nangangailangan ng kasiguruhan. Ang pagnanais ko na mapaligaya siya ay nawala, napalitan ng takot. Isang tanong lang ang pumasok sa utak ko. "Anong mangyayari sa atin, Ninang?" Ang sagot niya ay hindi agad dumating. Muling dumapo ang katahimikan sa amin, hanggang sa maramdaman ko ang mga kamay niyang dahan-dahang lumalapit sa akin. Wala tayong dapat ipagsisihan dyan. Pero sana, matutunan mong maging totoo sa mga nararamdaman mo. Dahan-dahan, iniiwas ko ang mga mata ko. Hindi ko kayang sagutin siya ng diretsyo. Hindi ko kayang magpanggap na hindi ako nasaktan. Pero sa kabila ng lahat, nararamdaman ko pa rin na may connection kami. Hindi ko lang alam kung paano ito dadalhin. At sa mga sumunod na oras, nagdesisyon kaming magtulungan. Hindi pa kami handang iwanan ang nangyari. Isa lang ang sigurado ko. Hindi na magiging pareho ang lahat, at pareho kaming naguguluhan kung anong hakbang ang susunod. Ang nangyaring gabi ay nagbigay sa akin ng bagong perspektibo. Hindi ko alam kung sa huli ako ba ang maghahanap ng sagot o si Ninang Angelica. Pero alam ko sa bawat pagkakataon, darating ang tamang panahon para malaman namin kung anong ibig sabihin ng gabing iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, parang hindi na ako makabangon. Parang may isang malaking pagkatalo na naganap at hindi ko alam kung paano ko haharapin si Ninang Angelica. Hindi ko alam kung anong nangyari sa amin, kung ito ba'y isang pagkakamali o isang pagkakataon na hindi ko na dapat palampasin. Pero sa puso ko, may kakaibang sakit na nagmumula sa akin. Nasa hotel pa kami nang magising ako. Tumabi siya sa akin, natutulog na parang walang nangyari. Kung susuriin mo siya, ang sarap tignan ng mukha niyang walang alam. Pero alam kong may ibang storya na nagtatago sa mga mata niya. Ang gulo ng utak ko, bulong ko sa sarili ko. Bumangon ako mula sa kama at pumunta sa banyo. Hinugasan ko ang mukha ko at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Parang ang bigat ng lahat, parang may kulang. Kahit magaan ang katawan ko, may mabigat na pakiramdam na dumapo sa puso ko. Paglabas ko ng banyo, nakita ko siyang gising na. Nakatayo sa tabi ng kama, nakayakap sa sarili niyang katawan. Kitang-kita ko ang gulat sa mata niya at sa mga galaw niya para bang may pagkakabado. "John," tanong niya, "tama ba yung nangyari kagabi?" Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Ang mga mata ko puno ng pangako, puno ng galit at puno ng takot. "Hindi ko alam, Ninang," sagot ko at nagtakip ako ng labi. Hindi ko alam kung anong nangyari. Naramdaman ko na lang ang bigla niyang paglapit sa akin. Hinawakan niya ang braso ko at sinubukan niyang magtapat. Baka hindi ito ang tama.
Ang gulo ko, John. Ang sakit ng mga nangyari. Pero at the same time, hindi ko kayang tanggalin sa utak ko ang gabing iyon. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang mga mata niyang naguguluhan, puno ng pagsisisi, ngunit may halong pananabik. Hindi ko kayang sagutin siya agad. Alam ko na nagkaroon kami ng koneksyon, pero paano ko siya matutulungan kung ako mismo? Hindi ko alam kung anong nangyari. Naglakad ako palapit sa kanya at niyakap ko siya. Walang salitang lumabas. Ang mga kamay ko ay dahan-dahang humaplos sa kanyang likod. Ang kanyang katawan, ang init ng kanyang balat, ang amoy ng buhok niya, lahat ng iyon ay parang isang pangarap na hindi ko kayang wakasan. John, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa atin pagkatapos nito, sabi niya, habang ang tinig niya ay may halong lungkot. Pero iniisip ko na lang na kailangan ko to. Hawak niya ang mukha ko at itinutok ang kanyang mata sa mata ko. Nandyan ka ba? Tanong niya, parang nangangailangan ng kasiguruhan. Ang pagnanais ko na mapaligaya siya ay nawala na palitan ng takot. Isang tanong lang ang pumasok sa utak ko. Anong mangyayari sa atin, Ninang? Ang sagot niya ay hindi agad dumating. Muling dumapo ang katahimikan sa amin. Hanggang sa maramdaman ko ang mga kamay niyang dahan-dahang lumalapit sa akin. Wala tayong dapat ipagsisihan dyan. Pero sana, matutunan mong maging totoo sa mga nararamdaman mo. Dahan-dahan, iniiwas ko ang mga mata ko. Hindi ko kayang sagutin siya ng diretsyo. Hindi ko kayang magpanggap na hindi ako nasaktan. Pero sa kabila ng lahat, nararamdaman ko pa rin na may connection kami. Hindi ko lang alam kung paano ito dadalhin. At sa mga sumunod na oras, nagdesisyon kaming magtulungan. Hindi pa kami handang iwanan ang nangyari. Isa lang ang sigurado ko. Hindi na magiging pareho ang lahat, at pareho kaming naguguluhan kung anong hakbang ang susunod. Ang nangyaring gabi ay nagbigay sa akin ng bagong perspektibo. Hindi ko alam kung sa huli ako ba ang maghahanap ng sagot o si Ninang Angelica. Pero alam ko sa bawat pagkakataon, darating ang tamang panahon para malaman namin kung anong ibig sabihin ng gabing iyon. Minsan, parang hindi ko na kayang pigilan. Parang isang cycle na paulit-ulit na lang at bawat pag-ulit, lalapit na ako ng walang katanungan sa sarili. Gabi-gabi, ako na naman, si John, ang lalaking naghahanap ng kasiyahan sa mga gabing walang kasiguruhan. Nung unang beses, iniisip ko, baka isang pagkakataon lang. Baka isang pagkakamali lang na hindi na mauulit. Pero hindi. Tuwing magkikita kami, yung init ng katawan namin ay parang nakakulong sa isang silid na walang hangganan. Hindi na siya isang simpleng gabing magkasama kami, kundi isang libog na nararamdaman ko. Hindi lang dahil sa pisikal, kundi sa kung paano ko siya pinapaligaya at kung paano ako paligayahin ng kanyang mga mata. Isang gabi, magkasama na naman kami sa isang hotel. Ang amoy ng silid ay tila walang pagbabago. Mga kortina na nagmumukhang luma, malamlam na ilaw, at ang lamig ng hangin mula sa aircon. Inisip ko na lang, kung hindi ko kayang pigilan ang sarili ko, siguro siya din. Dahil sa mga huling gabing iyon, nagiging paborito ko na ang bawat sandali ng pagkakaroon ng pagkakataon na magsama kami. Si Ninang, kahit may edad na, hindi pa rin nawawala ang kanyang kagandahan. Kaya't lagi ko siyang pinapalakas, pinapaligaya. Bawat halik, bawat haplos, bawat galaw, alam kong sa bawat ikot ng oras, mas lumalalim ang pagkakaugnay namin. Ngunit pagkatapos ng bawat gabing iyon, may isang bagay na hindi ko maiwasang magtaka. Bakit nga ba siya laging nagbibigay sa akin ng pera? Hindi ba't ang lahat ng ito ay may kapalit? Noong una, inisip ko, baka kusa lang niyang ibigay. Siguro dahil siya'y matulungin. Pero habang paulit-ulit ang nangyayari, nagsimulang magduda, ako isang gabi, matapos namin ang isa na namang magkasunod na pagtatalik, naglagay siya ng pera sa aking bulsa. Walang salitang lumabas mula sa kanya. Inabot niya lang sa akin ang maliit na pakete ng pera at hindi na siya nagsalita pa. Para sa mga tulong mo, John, ang sabi ni Ninang, na tila ba normal lang na magbigay. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Kung tutuusin, hindi ko naman siya tinulungan sa anumang bagay,
kundi ang magbigay ng kasiyahan sa kanya. Hindi ko na siya tinanong kung bakit, pero parang may hindi tama sa lahat ng ito. Nagkatinginan kami at para bang naramdaman ko na may mali. Hindi ko na rin kayang magtago pa ng nararamdaman ko. Yung saya na nadarama ko ay biglang napalitan ng kalituhan. Kung ang tanging dahilan kung bakit ko siya pinapaligaya ay dahil sa pera, ano ako? Anong klase ng lalaki ako? Pero hindi ko rin kayang pigilan ang sarili ko. Habang nilalagay ko ang pera sa aking wallet, sumunod siya at tumabi sa akin. Hinalikan niya ako sa pisngi at umungol ng mahina. Huwag mong isipin. Kung ano man ito, para sa atin din. Aniya, hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang tanging naiisip ko, binigyan ako ni Ninang ng pera, ngunit hindi ko pa rin matanggal sa utak ko ang tanong, bakit nga ba? Minsan, natatakot ako na baka nagsasagawa siya ng isang bagay na alam niyang hindi tama, o baka ako na lang ang nagiging dahilan ng kalituhan sa kanyang buhay. Dahil sa pera, parang hindi na ako makapag-isip ng tama. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin. Ang saya, tapos biglang may kalituhan. Pero ang masakit, hindi ko kayang iwan si Ninang. Kailangan ko siya. Hindi ko alam kung love ba ang nararamdaman ko o kung pera lang talaga ang habol ko. Pagdating ng umaga, nagising akong mag-isa sa kama. Nandyan pa rin ang mga gamit ni Ninang. Ang kanyang sapatos na nakaalis sa gilid ng kwarto. Ang mga gamit na iniwan niya. Pero siya mismo, wala na. Sa tabi ng kama, nakita ko ulit ang isang maliit na sobre. Buksan ko ito at naramdaman ko ang kabiguan. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang. Ano bang nangyayari sa atin, Ninang? Tanong ko sa sarili ko habang ang mga mata ko'y punong-puno ng kalituhan. Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong malaman ang mga sagot sa mga tanong ko. Pero sa huli, wala na akong magawa kundi magsimulang tanggapin na ito, na ang magiging laro namin. Magkikita kami, magpapaligaya, at maghihiwalay, paulit-ulit. Siguro ito na ang buhay ko. Sabi ko sa sarili ko, at sa bawat gabing magkakasama kami, ang tanong ko lang, hanggang kailan? Minsan, hindi ko na alam kung anong hinahanap ko. Ang mga gabing iyon nakasama ko si Ninang ay parang isang walang katapusang labirinto. Paulit-ulit, walang hanggan, parang isang laro na hindi ko kayang talunin, pero hindi ko rin matanggihan. Ngayong gabi, tulad ng mga nakaraang gabi, magkasama na naman kami sa isang kwarto na puno ng amoy ng mamahaling pabango at mga huni ng mga alitap-tap sa labas. Minsan, hindi ko na rin alam kung gaano katagal ko kayang gawin ito, pero bawat gabi tuwing magkasama kami, hindi ko kayang alisin ang mga tanong ko sa sarili. Pagkatapos namin mag-isa, hindi ko maiwasang tignan siya ng malapitan. Si Ninang, ang babaeng laging nandyan, laging matiyaga. Pero sa tuwing magkakasama kami, parang siya rin ang nagpapahirap sa akin. Hindi ko kayang iwasan ang sakit na nararamdaman ko, ngunit hindi ko rin kayang iwan siya. Habang nakahiga kami sa kama, marahil sa gabing iyon, nagsimula ng magbago ang lahat. Puno ng kalituhan ang mga mata ko, at ang mga kamay ko ay nakayakap kay Ninang. Tumagilid siya upang tignan ako at tanungin kung okay lang ako. John, anong nararamdaman mo? Tanong niya, seryoso. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Hindi ko alam, Ninang, sagot ko. Ang boses ko ay halos pabulong. Minsan parang may kulang. Hindi ko na alam kung ano to. Sumimangot siya at naupo sa tabi ng kama. Tinitigan ako. Ang mga mata niya ay naglalaman ng malalim na pagsisisi, ngunit may konting galit. Bakit ba? Ano bang gusto mo mula sa akin, John? Kahit paano, naramdaman ko ang sakit sa kanyang tinig. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Alam ko na malalim ang hinanakit ko sa loob, pero hindi ko kayang sabihin lahat ng nararamdaman ko. Kasi baka pag sinabi ko, magbago na lahat. Baka mawala na si Ninang. At kung mawawala siya, ano na lang ang matitira sa akin? Ang hirap, Ninang, sagot ko, habang ang mga kamay ko ay nakadapo sa kanyang balikat. Parang wala na akong kontrol. Nag-angat siya ng tingin at tinitigan ang kamay kong nakaakbay sa kanya. Siguro nga, John. Pero sa tingin mo, anong kontrol ang gusto mong makuha?
Lahat tayo may dahilan sa ginagawa natin. Hindi lahat ng bagay ay kontrolado. Tinutok ko ang mata ko sa kanya. Ang mga mata ko puno ng kalituhan at sakit. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko na. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Muling tumayo si Ninang at nagsimulang maglakad-lakad sa kwarto. Baka kailangan nating magpahinga, John. Mag-isip. Pwede ba? Naiwan ako. Sa kama nakatingin sa mga kumot at sa mga litrato sa dingding. Hindi ko kayang mag-isip ng tama. Hindi ko kayang tanggalin sa isip ko ang mga gabing iyon. Kakaibang saya, kasabay ng sakit. Hindi ko kayang yakapin ang sarili kong nararamdaman. Sa mga susunod na araw, patuloy pa rin ang galak na dulot ng bawat gabing magkasama kami. Paulit-ulit. Hanggang sa isang araw, sinabi ni Ninang ang isang bagay na hindi ko na kayang kalimutan. John, may kailangan akong pag-usapan, sabi niya, habang nag-aayos kami ng gamit sa isang kanto ng kwarto. Minsan, naiisip ko, may dahilan kung bakit ko binibigyan ka ng pera. Hindi lang dahil sa nararamdaman ko sa'yo. May ibang bagay akong kailangang ayusin, at ikaw ang naging parte nito. Nagulat ako. Tumigil ako sa pag-aayos ng mga gamit ko. Anong ibig mong sabihin, Ninang? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng kaba. Tinutulungan kita dahil kailangan ko ng tulong mo. Wala akong ibang makakausap kundi ikaw. Alam kong may mga nararamdaman tayo, pero mas marami akong iniisip na bagay ngayon. Hindi ko kayang ipaliwanag, pero kailangan ko to. Ngunit hindi ko pa rin naintindihan. Ang bawat salitang lumabas sa bibig niya ay may bigat at hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit. Parang may bigat sa aking puso. Parang ang lahat ng nangyari sa amin ay isang malaking kasalanan. Kung ako lang sana hindi ko na siya pinatulan. Hindi ko kayang mag-isip ng matino at hindi ko kayang magtago pa. Huwag na nating gawing komplikado ang lahat, Ninang. Kung ganito na lang ba tayo, paano na ako? Hanggang minsan, may mga gabi na hindi ko alam kung anong hinahanap ko sa buhay ko. Ang tanging alam ko, tuwing magkasama kami ni Ninang, parang lahat ng kalungkutan at paghihirap ko ay nawawala. Ngunit sa bawat gabi, may mga tanong akong hindi kayang sagutin, pero hindi ko kayang tumigil dahil hindi ko kayang tanggapin na mawala siya sa buhay ko. Ngayon, gabi na naman at magkasama kami sa isang hotel. Dati-rati, walang kahit anong tanong, wala ring pakialam kung ano ang mangyayari sa susunod na araw. Pero ngayong gabi, ang bawat sandali ay puno ng kalituhan. Puno ng mga tanong na nag-aalimpuyo sa utak ko. Hindi ko na alam kung ano ang tunay na nararamdaman ko. Kung si Ninang ba ay isang pagkakataon lang o may mas malalim pang koneksyon na nagbubuklod sa amin. Pagpasok namin sa kwarto ng hotel, alam kong wala nang atrasan. Hindi na namin kailangan pang mag-usap. Ang bawat pagtingin ni Ninang ay nagsasabi na kailangan naming magpatuloy, kahit na ang puso ko ay puno ng kabuntot na kalituhan. Ang silid ay pawang mga malambot na kortina, malabig na hangin na nagsisilbing pawi sa init ng katawan, at ang mga ilaw ay mahina, parang sumasabay sa damdamin ng bawat isa sa amin. Alam ko wala nang babalik ang normal pagkatapos ng gabing ito. Tulad ng nakaraan, agad niyang tinanggal ang kanyang damit. Hinubad ni Ninang ang kanyang mga saplot, isa-isa. Ang katawan niya, kahit hindi na kasing bata ng mga kabataan, ay mas lalo pang naging kaakit-akit para sa akin. May mga alon ng katawan na patuloy kong sinusundan ng mga mata, at sa bawat galaw, naramdaman ko na naman ang init ng katawan ko. Naglakad siya papunta sa kama, at sa unang pagkakataon, hindi ko na siya agad sinundan. Tumayo ako, nanatiling nakatingin sa kanya at tinitimbang ang bawat emosyon na sumasabay sa mga sandali. Ngunit sa huling sandali, walang makakapigil sa amin. Pagkatapos ng ilang saglit ng katahimikan, naramdaman kong may matinding pangangailangan sa katawan ko. Lumapit ako sa kanya at nilapitan ko siya ng dahan-dahan. Hindi na siya tinanong kung ano ang nararamdaman. Alam ko na, at alam ko rin na pareho kami ng intensyon. Hinawakan ko siya sa balikat at tinulungan siyang humiga sa kama. Kahit na ang gabi ay puno ng katanungan, sa mga sandaling iyon, wala nang ibang makakapigil sa aming mga katawan. Ang bawat paghaplos,
Ang bawat paghalik na nagmumula sa akin at kay Ninang ay puno ng kalakasan. Pagdapo ng aking labi sa kanyang leeg, nag-umpisa siyang umungol. Mabilis na lumakas ang bawat tunog ng katawan namin at sa bawat sandali ng ating pagtatalik, nagiging mas malakas ang aming mga ungol. Mga ungol na nagsisilbing palatandaan ng hindi matitinag na pagnanasa. John, mahina niyang sinabi, ang boses na puno ng init. Masarap ang ginawa mo. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Ang init ng katawan ko ay parang isang apoy na hindi matitinag. Bawat pag-ungol ni Ninang ay nagsisilbing hudyat, na kailangan ko pang mas lalaliman ang bawat galaw, bawat hakbang. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Ang bawat galaw namin ay parang isang sining na puno ng kaguluhan. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang matigil pa. Ang katawan ko at ang kanyang katawan ay naging isang buong sining na magkasama sa isang kwarto ng hotel. Puno kami ng kahalayan at sa bawat ugnayan ng katawan, ang aking ulo ay punong-puno ng libog. Hindi ko na kayang tandaan kung anong oras, ngunit ang bawat minuto na lumilipas ay tila walang hanggan. Pagkatapos ng bawat kilig, bawat galak na dulot ng katawan, umungol kami ng sabay. John, I want more. Bulong ni Ninang sa akin, kaya't binigyan ko siya ng higit pa. Hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Ang katawan ko ay nagsasabi ng isang bagay, ngunit ang utak ko ay puno ng kalituhan. Kung ito lang ba ang buhay ko? Ang buhay na punong-puno ng kasiyahan at libog na walang katapusan. Pagkatapos ng ilang minuto ng ganitong kalakaran, napagod kami. Ang katawan namin ay nabigla sa bawat galaw. Ngunit hindi ko kayang tapusin ang gabing ito nang hindi ko pa nararamdaman ang kabuuan ng lahat. Tumigil kami sandali upang magpahinga. Nakaakap ako sa kanya, ang katawan ko ay nakatago sa kanyang mga bisig, habang ang mga puso namin ay patuloy na nag-uusap sa isang hindi kayang ipaliwanag na paraan. Naramdaman ko na lamang na parang isang bolang binabalik-balikan ng tadhana ang buhay ko. Ang bawat kilos ni Ninang, ang bawat galak at pagkilos ng kanyang katawan ay tumatak sa isip ko. Ngayon ko lang napagtanto na sa lahat ng nangyari, hindi ko pala kayang magpigil sa nararamdaman ko. Hindi lang ang katawan ang nararamdaman ko, kundi pati na rin ang puso ko. Nang matapos ang gabing iyon, kinuha ni Ninang ang aking kamay at ipinatong ito sa kanyang dibdib. Salamat, John, sabi niya, at naramdaman ko ang init ng kanyang mga kamay. Dahil sa'yo, natutunan kong muling magtiwala. Ako naman, hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Ninang, ano ba talaga tayo? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng kalituhan. Siya ay ngumiti ng matamis at hinaplos ang aking buhok. Basta, John, ang importante, sabay tayong dumaan sa lahat ng ito. Nang magpaalam kami sa gabi, hindi ko na kayang magtaka pa. Ang gabing ito ay naging isang simbolo ng ating pagnanasa. At ang mga unggol, ang mga sigaw ng katawan namin, ay nagsasabi na hindi pa kami tapos. Ang tanong ko lang, hanggang kailan? Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Tuwing magkasama kami ni Ninang, parang lahat ng kalituhan at sakit ko ay nawawala. Pero pagkatapos ng bawat gabing iyon, ang mga tanong ko ay mas lumalalim at ang puso ko ay parang naguguluhan na si Ninang, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay patuloy pa rin akong tinutulungan. Binigyan ako ng pera, ipinakita sa akin ang mga bagay na hindi ko naisip na kayang gawin ng isang tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy pa rin akong nagtataka, ano ba talaga kami? Ngayong gabi magkasama na naman kami sa isang kwarto ng hotel. Ang amoy ng pabango ni Ninang, ang init ng katawan niya, at ang mga soft na tunog ng kanyang boses, lahat ito ay nagdudulot ng kalituhan sa akin. Tinutukso ko ang sarili ko. Siguro, nagiging masyado akong sanay sa ganitong setup, pero hindi ko kayang tanggapin na patuloy na babalik-balik kami sa ganitong relasyon, kaya't nagdesisyon akong kausapin siya. May mga tanong na hindi ko na kayang itago pa. Pagpasok namin sa kwarto,
Agad siyang nagtanggal ng saplot, tulad ng mga nakaraang gabi. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko siya agad sinundan. Tumayo lang, ako sa harap ng kama, pinipilit mang mag-isip ng matino. Hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Ang mga saloobin ko ay nagsimula ng magtago sa ilalim ng mga kagustuhan ko. Kaya't lumapit ako sa kanya, ngunit hindi ko pa rin magawang magpatawad sa sarili ko. "John, anong nangyayari sa'yo?" Tanong ni Ninang. Tinitigan akong mabuti habang nakahiga siya sa kama. "Bakit parang may hindi ka matanggap?" Napabuntong hininga ako. "Ninang, hindi ko na alam. Bawat gabi, parang may kulang pa. Masaya ako pero may takot ako. Takot na baka mali ito? Takot na baka hindi ko kayang tanggapin kung ano tayo?" Hinaplos niya ang aking kamay at inangat ang mukha ko upang magtama ang aming mata. "Wala namang masama sa nararamdaman mo. Kung hindi ka pa handa, okay lang. Hindi kita pipilitin," sabi niya. Mahina, ngunit may malalim na kabuntot na kalakasan. "Kailangan mo lang tanggapin kung ano ang nararamdaman mo." Tinutok ko ang mata ko sa kanya. "Kaya lang, Ninang, hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Kung ito ba ay totoo? Kung tayo ba ay magkaibigan lang o mas malalim pa? Hindi ako makatingin sa kanya ng buo. Alam ko na may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Masaya ako, Ninang, pero takot ako. Takot akong mawalan ka sa buhay ko." Nakita ko sa mata ni Ninang ang pag-unawa, pero naramdaman ko rin ang sakit na dala ng mga salitang iyon. Walang salita na kayang ipaliwanag ang relasyon namin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may mga parte sa puso ko na naguguluhan. Hindi ko kayang tanggapin na baka hindi ko siya kayang pakawalan. Ang mga silensyong bumalot sa kwarto ay nagsalaysay ng mga tanong na hindi kayang sagutin agad. Naramdaman ko ang pagtahimik sa paligid. Minsan, ang mga gabing puno ng kalituhan ay mas mahirap kaysa sa isang gabi ng walang sagot. Nagdahan-dahan akong naupo sa kama, nakatingin sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko kayang magtuloy-tuloy sa pagsasalita. "John, ang buhay ay hindi laging makikita sa mga sagot. Minsan, mas mahalaga ang mga tanong. Huwag mong gawing mahirap ang mga nararamdaman mo," sagot niya, at ipinagpatuloy niyang hawakan ang kamay ko. Tumango ako, ngunit hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang bawat saloobin ay nagsanib sa isang magulong kalat na hindi ko kayang ayusin. "Hindi ko kayang iwan ka, Ninang," ang tanging nasabi ko, ngunit may kabuntot na kalungkutan. "Hindi ko kayang tanggapin na baka sa bandang huli, ako lang ang masaktan." Nagkibit balikat siya. "John, hindi ko kayang ipilit kung ano ang hindi pa handa ang puso mo. Hindi ko kayang gawing madali ang lahat." Ang mga sinabi ni Ninang ay parang isang malalim na hininga na nagpahinga sa mga tanong. Sa mga sandaling iyon, hindi ko pa rin nakikita ang sagot. Pero ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya ay hindi ko kayang itago. Ang gabi ay puno ng mga pagnanasa, ng mga damdamin na hindi kayang ipaliwanag. Hanggang sa isang punto, nagdesisyon kami na magpahinga. Hindi ko kayang gawin ang higit pa, at siya rin ay tahimik. Ang mga kamay ko ay patuloy na hinahaplos ang kanyang balikat, at ang mga mata ko ay puno ng hindi matitinag na pagnanasa at takot. Ngunit alam ko, kahit anong mangyari, ang mga tanong na ito ay maghihintay pa rin. Hindi ko kayang magsalita ng buo at hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Ngunit sa bawat araw, lumalapit ang sagot at natatakot akong ang mga araw ay dumaan ng mabilis. At sa bawat paglipas ng oras, lalo akong nahulog sa kalituhan. Parang isang alon ng emosyon na hindi ko kayang kontrolin. Alam kong si Ninang at ako ay patuloy na nagkakaroon ng isang relasyon na wala sa lugar, ngunit wala akong lakas para itigil. Hindi ko kayang tanggapin ang mga tanong ko at hindi ko rin kayang iwan siya. Ngunit may mga pagkakataon na ang sakit at kalituhan ay hindi na kayang takpan ng pisikal na kasiyahan o mga salitang binitiwan sa gitna ng gabing iyon. Nandyan na naman kami sa isang kwarto ng hotel at kami lang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang init ng katawan ko ay naiiba.
Hindi ko na kayang magtago pa ng mga saloobin ko. Hindi ko na kayang balewalain ang nararamdaman ko. May mga bagay na kailangan kong malaman at hindi ko kayang magpanggap na okay lang. Habang naglalakad kami patungo sa kama, naramdaman ko ang presensya ni Ninang. Tahimik siya, parang may iniisip. Ang mga mata niya ay hindi tulad ng dati, parang may takot o pagdududa sa kanyang mga titig. Ang bawat hakbang na ginagawa ko ay mas mabigat, at ang hangin sa paligid ay parang nagiging mas mabigat. Lahat ng nararamdaman ko ay sumabog ng sabay. Ngayon ay kailangan ko nang magsalita. Ang tagal na natin, Ninang. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Ang sabi ko, sabay tingin sa kanya ng seryoso. Hindi ko na kayang itago pa ang lahat ng nararamdaman ko. Ano ba tayo, Ninang? Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito na hindi ko alam kung anong nangyayari sa atin. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Nagulat siya sa tanong ko. Tumigil siya sa kalagitnaan ng paglalakad patungo sa kama at tumingin sa aking mga mata. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kanyang isip, pero sa bawat segundo ng katahimikan, naramdaman ko na mas lalalim pa ang aking kalituhan. John, ang tanging nasabi niya, pero hindi niya kayang ituloy. May bigat sa kanyang mga salita na parang natatakot siya na masaktan ko siya. Tumayo siya ng diretso at naglakad palapit sa akin. Alam ko kung anong nararamdaman mo, John. Aniya, ang boses niya ay may kabuntot na kalungkutan. At hindi ko kayang magpanggap na okay lang. Hindi ko kayang gawing magaan ang lahat ng ito. Kung gusto mong malaman ang sagot, tapusin natin ito. Napabuntong hininga ako. Ano ang ibig mong sabihin? May ibig ka bang sabihin na wala nang mangyayari sa atin? O kailangan pa ba nating pag-usapan ang lahat ng ito? Tumahimik siya, parang iniisip ang mga salita bago magsalita. Ang gusto ko, John, ay hindi magpatuloy ang ganitong relasyon na walang malinaw na direksyon. Hindi ko kayang maglaro ng laro. Kung wala kang tunay na nararamdaman para sa akin, hindi ko kayang magpanggap na masaya ako sa ganitong setup. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Hindi mo ba nakikita? Hindi ko rin kayang iwan ka. Hindi ko kayang magpanggap na hindi kita mahal. Ang hirap, Ninang. Ang hirap. Napahulog ang ulo ko, at sa bawat pagpikit ng mata, nararamdaman ko ang bigat ng mga saloobin ko. Dahil sa hindi ko makayang maitago pa, ang lahat ng aking nararamdaman ay napuno ng mga emosyon. Habang siya ay tahimik, nararamdaman ko ang sakit ng kanyang mga saloobin. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta ng mga tanong ko, ngunit ang mga sagot na hinahanap ko ay tila lumalayo. John, hindi ko kayang magtago pa. Ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi makakapagtulungan sa ganoong klase ng relasyon. Sagot niya, mas mahina ngunit may lakas. Kung patuloy kang manghihina, hindi ko kayang patagilid na makita ang iyong paghihirap. Hindi ko kayang gawing magaan ang isang bagay na dapat ay seryoso. Kaya't, kung hindi ka pa handa, ayoko na ng ganito. Hindi ko kayang tanggapin ang sinabi niya. Naramdaman ko ang init sa aking katawan, ngunit ang mga tanong ay walang kasiguraduhan. Hindi ko kayang iwan ka, Ninang, ngunit hindi ko rin kayang pigilin ang sarili ko, sabi ko. At nagsimula akong maglakad palayo. Hindi ko alam kung ano ang mga susunod na hakbang ko. Bigla siyang humarap at hinawakan ang aking braso. John, hindi ko kayang patagilid na tanggapin na kaya mo akong iwan. Pero kung hindi mo kayang tanggapin ang nararamdaman mo, kung ang tanging layunin mo lang ay magpatuloy na walang direksyon, hindi ko kayang maging bahagi ng gulong ito. Suminghap ako ng malalim at bumuntong hininga. Napakatimbang ng mga salitang iyon. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari, pero naramdaman ko ang bigat ng aming konfrontasyon. Ang gabi ay nagiging isang laban na puno ng kalituhan at emosyon na hindi ko kayang ilahad sa mga salita. At sa puntong iyon, natutunan ko na ang mga relasyon ay hindi lang tungkol sa katawan, hindi lang sa pagnanasa, kundi sa mga tanong, sa mga sagot at sa mga hakbang na kailangang pagdaanan para sa mga pusong naguguluhan.
Ilang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang matinding konfrontasyon namin ni Ninang. Ang mga tanong ko, na dati paulit-ulit na gumugulo sa utak ko, ay hindi na nakapagdulot ng alinlangan. Natutunan kong tanggapin na ang buhay ay hindi palaging may kasiguraduhan at minsan, ang pinakamahalaga ay ang pagpili ng mga hakbang na magbibigay kapayapaan sa puso mo. Si Ninang at ako, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay nagkita pa rin sa mga pagkakataong hindi namin kayang pigilan ang nararamdaman. Ngunit may mga araw na ang mga simpleng tanong ko tungkol sa aming relasyon ay nagiging napakalaking pader sa pagitan namin. Hanggang sa isang araw, habang kami ay naglalakad sa tabi ng lawa sa Laguna, napagdesisyunan ko na ito na ang tamang pagkakataon upang magpasya, hindi lang para sa kanya, kundi para sa akin din. Minsan, Ninang, iniisip ko kung paano tayo nakarating dito. Sabi ko, habang magkasabay kaming naglalakad, kung wala ang mga nangyari, siguro hindi ko rin matutunan ang lahat ng ito. Ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin noon, ngayon ay nagiging mas malinaw. Pinisil niya ang aking kamay. John, ang buhay ay hindi lagi tungkol sa mga sagot. Hindi lahat ng bagay ay magkakaroon ng perpektong kasagutan. Ang mahalaga ay kung paano ka magpapatuloy. Kung paano ka magpapatawad sa sarili mo at magpatawad sa iba. Ngunit sa kabila ng mga magagandang salita ni Ninang, ramdam ko pa rin ang isang malalim na sugat sa puso ko. Sa bawat hakbang namin, ang bawat minuto ay nagpapaalala sa akin ng mga desisyon na kailangan kong gawin. Napansin kong tahimik siya, malungkot. Parang may mga bagay na siya ring hindi kayang ipaliwanag. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ninang, hindi ko kayang maging ganito. Hindi ko kayang magpatuloy na hindi ko alam kung ano tayo. Mahal kita, pero hindi ko kayang magpanggap na hindi ko naiisip ang hinaharap natin. Sabi ko, ang boses ko'y may halong sakit. Si Ninang ay tumigil at humarap sa akin. John, hindi ko kayang ipilit ang isang bagay na wala sa atin pareho. Kung hindi ka handa at kung ito ay nagiging pabigat sa'yo, hindi ko kayang maging sanhi ng iyong pagkalito. Ngunit, hindi ko rin kayang patagilid na mawala ng malasakit sa iyo. Dahan-dahan, parang isang pasya na pinaplano ko ng matagal, iniabot ko sa kanya ang mga naipon kong saloobin. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito, Ninang. Hindi ko kayang maging bahagi ng isang relasyon na puro tanong at walang kasiguraduhan. Hindi ko kayang magpanggap na hindi ko natutunan ang mga bagay na magpapalakas sa akin. Tumingin siya sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng kabuntot na kalungkutan. Alam ko na hindi ako ang hinahanap mo. Hindi kita pipilitin, John, dahil sa bawat pagnanasa at pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya, napansin ko na kailangan ko ring magbigay ng espasyo sa sarili ko. Kailangan ko ng oras upang matutunan kung paano magpatuloy nang hindi na nagkakaroon ng kalituhan. Tumayo siya sa harap ko at naramdaman ko ang sakit sa puso ko habang pinipigilan ko ang mga luha. Ang pag-ibig ay hindi palaging sapat upang magtagumpay. At ito ang unang pagkakataon na natutunan kong tanggapin ito. Si Ninang ay ngumiti ng mahina at dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mga kamay. Salamat, John. Salamat sa lahat ng tinuro mo sa akin. Sana makahanap ka ng lakas at tapang para magpatuloy. Matapos ang mahabang katahimikan, nilingon ko siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang na tinahak ko ay may bigat, ngunit sa mga hakbang na iyon, napagtanto ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nakasalalay sa mga tanong, kundi sa mga hakbang na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ang mga saloobin ko ay nagiging mas magaan, at kahit mahirap, natutunan ko na ang mga desisyon ko. Ayan, natapos na naman ang isang gabi ng kwento at emosyon. Anong masasabi niyo? Sa mga kwentong katulad ng kay John, minsan kailangan natin magdesisyon, hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili natin. Mahirap man, pero bahagi ito ng buhay. Huwag kalimutan, ang love ay hindi laging perfect. May mga pagkakataon na kailangang magpatawad at mag-move on,
pero lahat tayo may pagkakataon na magbago at magtulungan para sa mas magandang bukas. Hanggang sa susunod na gabi,